Isang pirasong papel. Isang pirasong papel lang ang halaga ng 20 taon ko bilang asawa. Habang suot ni Leona ang mga alahas ko, itinapon ako ni Dante na parang basura sa gitna ng ulan. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam, hawak ko ang susi sa imperyong binuo ko mula sa dugo at luha. Sino ngayon ang tunay na pulubi sa sarili nating tahanan? Abangan ang muling pagbangon ng isang Amihan Reyes Lazaro. Wala na siyang puwang sa Lazaro Bay Hotels Isang pirma na lang niya ang kailangan sa annulment papers at sa wakas mailalagay na natin si Leona sa posisyong matagal na niyang dapat kinalalagyan. Ang boses ni Dante ay kasing lamig ng hanging-hanging nanggagaling sa aircon ng malawak na master's bedroom. Walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Para bang ang pinag-uusapan nila ay isang lumang kagamitan lamang na kailangang itapon at hindi ang babaeng naging katuwang niya sa loob ng 20 taon. Sa paanan ng kama nakaluhod si Amihan. Ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig dahil sa pagod ay abala sa pagmamasahe sa namamanhid na binti ni Doña Remedios. Ginamit niya ang sariling timpla ng langis na may bango ng luyang dilaw at tanglad ang amoy na tanging nakapagpapakalma sa matanda sa tuwing sumasumpong ang rayuma nito. Ito ang ginagawa ni Amihan gabi-gabi, isang ritual ng pagmamahal at pagsisilbi na akala niya ay sapat na para ituring siyang pamilya. Dahan-dahang tumigil ang paggalaw ng mga kamay ni Amihan. Ang bote ng langis na hawak niya ay dulas na kumawala sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa mamahaling nara. Ang babasaging bote ay nagkapira-piraso at ang malapot na likido ay dahan-dahang kumalat tila isang madilim na mantsa sa malinis na silid. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang matigas na bukol at ang hangin sa kanyang paligid ay biglang nagkulang. Inangat ni Doña Remedios ang kanyang paa mula sa kandungan ni Amihan na tila ba nadidiri siyang masalapi ng balat ng kanyang manugang. Tiningnan niya ang nabasag na bote bago ibinaling ang matatalim na mata sa mukha ni Amihan. Tingnan mo ang ginawa mo, Amihan. Napaka-clumsy mo talaga. Ganyan ka rin ba sa mga meeting natin sa resort? Kaya siguro mas gusto ni Dante si Leona. Si Leona alam kung paano magdala ng sarili, hindi tulad mong mukhang katulong na laging amoy kusina. Dante. Ang pangalan ng asawa ay halos pabulong na lumabas sa mga labi ni Amihan. Tumingala siya, umaasang makakita ng kahit kaunting awa sa mga mata ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Ngunit si Dante ay nakatayo lamang sa tapat ng bintana, maayos ang suot na mamahaling suit at ang tanging tugon niya ay ang paghagis ng isang makapal na folder sa ibabaw ng kama. Nandyan na ang settlement. Huwag ka nang mag-eskandalo, Amihan. Binigyan ka na namin ng sapat na halaga para makapagsimula ka ng maliit na karinderya sa probinsya nyo. Iyan naman talaga ang bagay sa'yo. Huminga ng malalim ang matanda at sumandal sa kanyang mga unan. Huwag kang tumingin sa amin ng ganyan. Be grateful, Amihan. 20 years ka rin naming pinakain at binihisan kahit wala kang silbi bilang asawa. Ni hindi mo man lang nagawang bigyan ng tagapagmana ang pamilyang ito. Isang baog na asawa ay isang pabigat sa negosyo. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Amihan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, noong 2017 ang sanggol na nawala dahil sa sobrang pagtatrabaho niya para maisalba ang Lazaro Bay mula sa pagkalugi, ay muling bumuka na parang isang sariwang sugat. Para sa kanila ang sakripisyong iyon ay wala lang. Ang kanyang pagiging baog ay isang sumpa, hindi isang pilat ng digmaang nilabanan niya para sa kanila. Nanatiling nakaluhod si Amihan sa gitna ng mga basag na bubog. Nararamdaman niya ang maliliit na hiwa sa kanyang balat, ngunit ang hapdi niyon ay hindi maikukumpara sa pagkawasak ng kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa kanyang mga palad, magaspang may mga bakas ng pagod mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Dahan-dahan niyang inabot ang folder. Ang puting papel sa loob ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier, naghihintay na wakasan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa loob ng 20 taon, sapat na ba ang isang pirasong papel para burahin ang bawat patak ng pawis, dugo at luhang ibinuhos ko para sa pangalang hindi naman pala naging akin? Tumingin siya kay Dante at sa pagkakataong ito, hindi na luha ang nangingibabaw sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na pagkilala sa katotohanan. Ang Amihan na kilala nila ay ang hanging nagdadala ng ulan para diligan ang kanilang mga pananim, ngunit nakalimutan nila
na ang amihan din ng hanging may kakayahang magdala ng unos, na kayang tumibag sa pinakamatatag na muog. Mas bagay ka talaga rito sa bodega, amihan. Dito naman talaga nakalagay ang mga lumang gamit na wala ng silbi. 'Di ba? Ang boses ni Leona ay may kasamang mahinang tawa, parang tunog ng mga kuliling na sadyang mapang-asar. Nakatayo siya sa pintuan ng maliit na silid sa dulo ng pasilyo, nakasuot ng kulay rosas na silk robe. Agad na sumikip ang dibdib ni amihan nang makilala ang damit na yon. Iyon ang robe na binili ni Dante para sa kanilang anibersaryo noong nakaraang taon na nakita niyang nakatabi sa aparador, ngunit hindi kailanman ibinigay sa kanya. Ngayon suot na ito ng ibang babae, nakalapat sa balat ng nagnakaw ng kanyang buhay. Hawak ni amihan ang isang lumang kahon ng sapatos na naglalaman ng kanyang mga natitirang personal na gamit, ilang lumang planner mula 2017 mga resibo ng unang semento at bakal na binili para sa resort sa Cebu at isang kupas na larawan ng kanyang yumaong ama. Bawat hakbang niya patungo sa madilim at maalikabok na bodega ay parang pagkaladkad sa sarili niyang kabaong. Huwag mong tinitingnan ang robe ko, amihan. Binigay ito sa akin ni Dante kagabi dahil lamig na lamig ako sa kwarto niyo. Sa kwarto ko na pala ngayon. Hinaplos ni Leona ang kanyang buhok, pinalalabas ang ningning ng kanyang mga bagong gawang kuko. You should clean this room fast. Gusto ni Doña Remedios na walang alikabok na lalabas dito sa hallway. Baka raw maapektuhan ang asthma ko. Lumingon si amihan, dahan-dahang ibinaba ang kahon sa sahig na semento. Ang tunog ng paglapag ng karton ay bumasag sa katahimikan ng masikip na espasyo. Tiningnan niya si Leona ng diretso sa mata. Walang luha, walang sigaw. Ang katahimikan ni amihan ay tila nakapagpagulo sa kumpiyansa ng mas batang babae. Ang mga lumang gamit, Leona, kapag itinabi mo, nananatiling may halaga dahil sila ang nagpatayo ng bahay na ito. Mahinahon ngunit maring sabi ni amihan. Pero ang mga bagay na pilit mong ipinapasok sa pamamagitan ng pagnanakaw, kahit gaano kamahal, amoy basura pa rin. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Leona, ang kanyang magandang mukha ay agad na nabalot ng galit. Humakbang siya pumasok sa loob ng bodega, ang kanyang mga takong ay lumikha ng mabilis at matalim na tunog sa sahig. Lakas din ng loob mong magsalita ng ganyan, niwala ka ngang kahit anong share sa kumpanya. Dante told me everything. Ikaw lang ang asawang tagasulat ng schedule niya, tagaluto ng paborito niyang ulam, at tagalinis ng paa ng nanay niya. Huwag kang umasta na parang ikaw ang nagmamay-ari ng Lazaro Bay. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Dante sa likod ni Leona. Agad niyang hinawakan ang balikat ng kanyang bagong kasintahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para rito, ngunit nang tumingin kay amihan, muli itong naging malamig at puno ng pagkamuhi. Amihan, ano na namang ginagawa mo kay Leona, sinabihan? Nakita na huwag mo siyang kakausapin o lalapitan. Kung hindi ka pa makaalis dito, dahil inaayos pa ng abogado ang pirma mo, matuto kang manahimik sa sulok mo. Dante, pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko. Sinasabihan niya akong basuran, sumbong ni Leona na biglang nagbago ang boses, naging malambing at tila naiiyak. Sumandal siya sa dibdib ni Dante, naghahanap ng kalinga. Tumingin si amihan sa lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang lalaking ito ang nangako sa kanyang ama na aalagaan siya habang buhay. Ngayon, hinahayaan nito ang ibang babae na tapakan ang kanyang dangal sa loob mismo ng pamamahay na pinaghirapan nilang dalawa. Dante, nakalimutan mo na ba kung sino ang nakiusap sa mga investor sa Cebu noong halos mabaon tayo sa utang? Tanong ni amihan, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit nananatiling buo. Nakalimutan mo na ba kung sinong mga kamay ang nagpupuyat para lang maayos ang mga kontrata ng lupang kinatitirikan ng mga resort mo ngayon? Tama na, amihan, bulyaw ni Dante, binaliwala ang bawat salita ng asawa. Puro kasumbat, yan ang mahirap sa'yo eh. Lahat ng ginagawa mo may listahan ka. Kaya ka siguro hindi biniyayaan ng anak kasi napakabigat ng loob mo. Sapat na ang perang makukuha mo sa annulment, huwag mo nang palabasin na ikaw ang nagligtas sa akin. Ang huling pangungusap ni Dante ay tila isang malakas na hampas na tuluyang nagpabagsak sa natitirang pag-asa sa puso ni amihan. Sa likod ng kanyang asawa, nakita niya si Doña Remedios na nakatayo sa pasilyo, nakangiti nang mapakla habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahang lumuhod si amihan sa sulok ng bodega, pinaliligiran ng mga lumang gamit at alikabok. Sa dulo ng silid sa ilalim ng isang sirang cabinet, may nakita siyang isang lumang kahoy na baul na may tatak ng Pamilya Reyes.
ang baul ng kanyang ama na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa sa Cebu bago pa man ito naging pagmamay-ari ng mga Lazaro. Nang makita ni Leona na nakatingin si Amihan sa baul, agad siyang sumigaw, "Dante! Tingnan mo siya, may balak pa yata siyang nakawin mula sa bodega natin." Lumapit si Dante at hinila ang braso ni Amihan para patayuin ito. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang magawa, niyakap ni Amihan ang lumang baul sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy bilang tanda ng kanyang huling depensa. Sino ang tunay na magnanakaw sa kwentong ito, Dante? Ang babaeng nagbigay ng lahat? O ang pamilyang walang kabusugan na nais kunin pati ang huling alaala ng aking ama? Kahit kailan hindi magiging sayo ang lupang iyan, Amihan. Patay na ang tatay mo at ang mga patay ay walang karapatang magmay-ari ng kahit ano sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa madilim na sulok ng bodega, tila ba dinala ng malamig na hangin na may kasamang amoy ng lumang alikabok at nabubulok na kahoy. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang mamahaling baston. Sa tabi niya si Dante ay nakatayo ng tuwid, walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang asawang nakaluhod sa sahig. Sa kandungan ni Amihan, nakabukas ang lumang kahoy na baul. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno. Ito ang orihinal na titulo ng lupa sa Cebu, ang mismong lupang kinatitirikan ngayon ng pangunahing resort ng mga Lazaro. Ngunit hindi ang titulo ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Amihan, kundi ang kalakip nitong kasunduan sa bilihan na may petsang Hulyo 12, taong 2015. Bumalik sa kanyang alaala ang araw na iyon. Hulyo 12. Iyon ang araw na ang kanyang ama ay nasa loob ng intensive care unit ng Cebu Doctors Hospital, nakakabit sa napakaraming makina, walang malay at unti-unting binabawian ng buhay. Paano makakapaglagda ng isang opisyal na kasunduan ang isang taong hindi man lang maidilat ang kanyang mga mata? Dante! Ang boses ni Amihan ay gumuho, naging isang basag na bulong habang tinitingnan ang pirma ng kanyang ama sa ibaba ng papel. Hulyo 12, nasa ICU si tatay nung araw na ito. Komatose siya. Paanong may pirma niya rito? Bahagyang gumaan ang tindig ni Dante, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumabat na si Doña Remedios gamit ang kanyang matigas na tinig. Huwag mong questionin ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan, Amihan. Kung hindi dahil sa perang ibinigay namin sa ospital para sa tatay mo, mas maagang namatay ang matandang iyon. Utang na loob mo pa sa amin ang bawat segundong idinagdag sa buhay niya. Utang na loob. Inangat ni Amihan ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong galit at matinding sakit. Peke ang pirmang ito. Dante, kinuha niyo ang lupa ng tatay ko. Habang ako ay umiiyak sa labas ng ICU, nagdarasal na sana ay mabuhay pa siya. Pinagkatiwalaan ka niya, pinagkatiwalaan ko kayo. Manahimik ka, Amihan. Hakbang ni Dante patungo sa kanya, ang kanyang boses ay puno ng babala habang pilit na inaabot ang papel. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan. Wala ka ng karapatan sa mga ari-arian ng mga Lazaro. Ang lupang iyan ay matagal nang nakapangalan sa korporasyon. Hindi ko ibibigay ito sa inyo, bulong ni Amihan. Habang inilalapit ang papel sa kanyang dibdib, pinoprotektahan ito mula sa mga kamay ng asawa. Ito ang patunay na ang buong Lazaro Bay ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Ninakawan niyo ang pamilya ko. Sino ang maniniwala sa iyo, ta? Pang-aasar ni Leona na biglang sumulpot sa likod ni Doña Remedios. Hawak ang isang baso ng katas ng prutas. Isang babaeng walang pera, walang pamilyang matatakbuhan, at malapit nang maging ex-wife, ang mga dokumentong iyan ay mga lumang papel lang na madaling sunugin. Humakbang paabante si Dante, ang kanyang mukha ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Ibigay mo ang papel, Amihan. Huwag mo akong subukan. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Maaari kitang ipakulong sa salang pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya. Naramdaman ni Amihan ang lamig ng semento na tumatagos sa kanyang mga tuhod, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagong lakas na nagsisimulang mag-alab. Tiningnan niya ang pintuan ng bodega, maliit at masikip, ngunit iyon lamang ang kanyang daan, patungo sa kalayaan. Alam niyang kung hindi siya makakaalis sa bahay na ito, ngayon ang katotohanan tungkol sa kanyang ama
ay tuluyan ng mabubura ng mga Lazaro. Dahan-dahang isiningit ni Amihan ang dokumento sa loob ng kanyang damit, idiniit ito sa kanyang balat, bago tumayo ng tuwid sa harap ng kanyang asawa. Subukan mong hawakan ako, Dante, at ipapangako ko sa iyo ang kasal na pinaplano niyo ni Leona ay magiging pinakamalaking kahihiyan sa kasaysayan ng pamilyang ito. Tumitig si Dante sa kanya, tila nagulat sa biglang pagbabago ng aura ng kanyang asawang dating walang kibo, habang si Doña Remedios ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baston, nagbabadya ng isang desisyon na maaaring magbago sa tadhana ng kanilang pamilya. Hindi mo kayang palitan ang pangalan ng resort na ito, Dante. Kahit sunugin mo pa ang lahat ng dokumento ng aking ama, hinding-hindi mo mababago ang katotohanang nakatali ang iyong mga kamay sa akin. Ang tinig ni Amihan ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay may bigat na tila isang malaking bato na nahulog sa gitna ng silid-aklatan ni Dante. Napatigil si Dante sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Sa tabi niya ang laptop ay nakabukas, nagpapakita ng disenyo ng bagong logo ng resort, Leona Bay Hotels and Resorts. Ang gintong titik ng pangalan ni Leona ay nagniningning sa screen, tila isang patalim na nakatarak sa puso ni Amihan. Ito ang disenyong binuo ni Amihan noong taong 2017 ang panahon kung kailan natutulog sila sa sahig ng hindi pa tapos na lobby sa Cebu para lamang makatipid sa budget. Ngayon ang bawat linya, bawat kulay at bawat pangarap na iginuhit niya ay gagamitin para sa ibang babae. Anong ibig mong sabihin, Amihan? Humakbang si Dante palapit sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng inis. Ang lahat ng shares ay nasa ilalim ng pangalan ko at ng aking ina. Ang lupang ito ay nakarehistro sa korporasyon. Wala kang kahit 1% ng stock sa Lazaro Bay. Mukhang nakalimutan mo na ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas, Dante. Sabi ni Amihan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noong panahong nagmamakaawa ka sa mga investor mula sa Singapore dahil baon ka sa utang, noong panahong walang gustong magtiwala sa pangalang Lazaro dahil sa mga maling desisyon mo. Ano ngayon? Singhal ni Dante. Ako ang pumirma sa kasunduan na iyon bilang presidente ng kumpanya. O ikaw nga ang pumirma, tugon ni Amihan, habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Ngunit dahil ako ang nag-draft ng buong financial restructuring, naglagay ako ng isang maliit na proteksyon sa kontrata. Ang dual signature clause. Ayon sa kasunduang pinirmahan mo kasama si Mr. Harrison, anumang pagbabago sa pangalan ng brand, pagbebenta ng ari-arian o paglilipat ng prangkisa ay hindi magiging legal kung walang pirma nating dalawa. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon. Ang mukha ni Dante ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tumingin siya sa screen ng kanyang laptop, pagkatapos ay muli kay Amihan, tila pilit na binabasa kung nagsisinungaling ito. Nagsisinungaling ka, bulong ni Dante, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating lakas. Walang ganyang clause sa kontrata. Binasa ng mga abogado ko ang bawat pahina. Binasa nila ang pangkalahatang kasunduan, ngunit hindi nila tiningnan ang Annex C na isinama ko sa final draft na isinumite sa Singapore. Sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang aking pirma ay hindi lamang pirma ng isang asawa. Ito ang pirma ng co-founder at guarantor ng utang na nagligtas sa pamilya mo mula sa lansangan. Dante, ano ang sinasabi ng babaeng iyan? Pumasok si Leona sa silid, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Paano na ang rebranding natin sa susunod na linggo? Naimbitahan ko na ang lahat ng kaibigan ko, naka-ready na ang press release. Hindi sumagot si Dante. Agad niyang hinablot ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa at mabilis na nag-dial ng isang numero. Attorney Santos, kailangan mong tingnan ang 2017 financial bailout agreement ng Lazaro Bay ngayon din. Hanapin mo ang Annex C. Sabihin mo sa akin na walang dual signature clause doon. Habang naghihintay si Dante sa sagot ng kanyang abogado, si Amihan ay dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Nararamdaman niya ang matitigas na papel ng kanyang ama na nakadikit pa rin sa kanyang katawan, sa ilalim ng kanyang damit. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natatakot si Dante, at ang takot na iyon ay ang simula ng pagbagsak ng kaharian ng mga Lazaro. Tinitigan ni Amihan si Dante sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid.
Ang bawat hakbang niya ngayon ay hindi na hakbang ng isang biktima kundi ng isang arkitekto na handang gibain ang sarili niyang nilikha para lamang muling maitayo ang kanyang sariling dangal. Luhod amihan, kung talagang gusto mong makuha ang huling basbas ko para sa kalayaan mo, magmakaawa ka sa akin sa harap ng hapag na ito. Ang tinig ni Doña Remedios ay pumuno sa marangyang dining room kasing talas ng mga pilak na kubyertos na nakahain sa ibabaw ng lamesa. Nakaupo ang matandang matriarka sa dulo ng mahabang mesa, habang si Leona naman ay nakaupo sa mismong upuan na pagmamay-ari ni Amihan sa loob ng 20 taon sa tabi ni Dante. Nakatayo si Amihan sa gilid, hawak ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang tradisyonal na ulam na inihahanda niya tuwing linggo, ang ulam na pinagpuyatan niyang lutuin sa mainit na kusina habang ang kanyang mga kamay ay mahapdi pa rin mula sa mga sugat ng nabasag na bote kagabi. Ang amoy ng maasim na sampalok na dati ay simbolo ng init ng tahanan ngayon ay tila amoy ng pagkabulok ng kanyang pangarap. Mapakiusapan natin si Amihan ng maayos, bulong ni Dante, ngunit walang pagtatanggol sa kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay balisa. Kanina lamang ay kinumpirma ng kanyang abogado na totoo ang sinabi ni Amihan, hindi nila magagalaw ang pondo at pangalan ng Lazaro Bay nang walang pirma nito. Desperado na si Dante at alam iyon ng kanyang ina. Bakit ko siya pakiusapan? Tinaas ni Doña Remedios ang kanyang boses, sadyang ipinaririnig sa mga katulong na nakatayo sa gilid. Siya ang dapat magmakaawa sa atin. Binigyan natin siya ng marangyang buhay. Ngayon gagamitin niya ang isang pirasong papel para ipitin ang aking anak. Amihan, pirmahan mo ang waiver na ito. Iwanan mo ang lahat ng karapatan mo sa Lazaro Bay at hahayaan ka naming umalis nang may kaunting mukhang maihaharap sa mga tao. Amihan, pirmahan mo na, kasi dugtong ni Leona habang malambing na sumasandal sa balikat ni Dante. Huwag mo nang patagalin ang pananatili mo rito. You are just a parasite anyway. Nakakahiya naman sa mga bisita sa susunod na linggo kung nandito ka pa rin mukhang katulong na nakasubaybay sa amin. Tiningnan ni Amihan si Dante. Ang kanyang asawa ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kumukuha ito ng sabaw at maingat na inilalagay sa mangkok ni Leona, isang kilos na dati ay ginagawa nito sa kanya noong sila ay nakatira pa sa isang maliit na paupahang kwarto sa Cebu noong wala pa silang pera, ngunit may pag-ibig. Kung pipirmahan ko ang waiver na ito, Doña Remedios, dahan-dahang nagsalita si Amihan habang maingat na ibinababa ang mangkok ng sinigang sa gitna ng mesa. Paano ko masisigurong hindi niyo ipapakulong ang mga taong tapat sa akin sa kumpanya? Paano si Mang Isidro? Wala kang karapatang magtakda ng kondisyon paan. Singhal ng matanda. Bago pa man makasagot si Amihan, dahan-dahang iniangat ni Leona ang kanyang siko, habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkilos, tinabig ni Leona ang braso ni Amihan na hawak pa rin ang gilid ng mainit na mangkok. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay natapon ng direkta sa ibabaw ng sugatang pulso ni Amihan. Ang balat ni Amihan ay agad na namula at ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya sumigaw. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid habang ang mainit na sabaw ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang braso patungo sa mamahaling carpet. Ay, sorry, ang clumsy mo kasi Amihan, bakit dyan mo inilagay? Maarte at peking bulalas ni Leona habang nagkukunwaring pinupunasan ang kanyang sariling damit na hindi naman natalsikan. Amihan, sa halip na tulungan ang asawa, tumayo si Dante at hinampas ang mesa dahilan upang mainig ang mga baso. Ano ba? Mag-ingat ka naman. Pati ba naman sa hapagkainan gagawa ka ng eksena para lang kaawaan ka namin? Umalis ka nga sa harap namin. Tumingin si Amihan sa kanyang namumulang balat, pagkatapos ay sa mukha ni Dante, at sa huli ay kay Leona na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ang bawat patak ng mainit na sabaw na sumunog sa kanyang balat ay tila naging malamig na yelo na nagpatigas sa kanyang desisyon. Hindi na siya iiyak. Ang bawat sakit na ibinibigay nila sa kanya ngayon ay magiging mitya ng apoy na tutupok sa kanilang lahat. Kahit mawalan ako ng trabaho at pensyon, Ma'am Amihan, hindi ko hahayaang nakawin nila ang imperyong ikaw ang nagpatayo mula sa sarili mong dugo at pawis. Ang bulong na iyon ni Mang Isidro ay nagdala ng init sa malamig at madilim na laundry area sa likod ng mansyon. Nakatayo sila sa ilalim ng maliit na bubong kung saan nakalagay ang mga lumang washing machine. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang ugong ng mga kagamitan at ang patak ng tubig mula sa sirang gripo. Gabi na at ang buong mansyon ay natutulog na maliban sa 2 taong pilit na lumalaban para sa hustisya. Inilapat ni Amihan ang isang basang bimpo sa kanyang nasunog na pulso. Ang hapdi ay nanunuot pa rin sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib nang makita ang matapat na accountant ng kanyang ama. Si Mang Isidro ay matanda na may mga kulubot na sa mukha at nanginginig ang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tapat tulad ng mga araw na nagsisimula pa lamang sila sa maliit na opisina sa Cebu. Iniabot ni Mang Isidro ang isang maliit na kulay itim na flash drive kay Amihan. Nandyan ang lahat, ma'am, ang mga lihim na bank account ni Sir Dante sa Makati. Noong nakaraang buwan lang, naglipat siya ng 15 milyong piso mula sa Cebu Expansion Fund patungo sa personal na account ni Leona. Ginamit nila ito para pambili ng penthouse sa Bonifacio Global City. Naramdaman ni Amihan ang bigat ng flash drive sa kanyang palad. 15 milyong piso. Iyon ang perang dapat ay pampasweldo sa mga manggagawa sa Cebu na ilang buwan nang naghihintay ng kanilang bonus. Habang ang mga empleyado ay nagtitiis si Dante at ang kanyang nantin ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. Salamat, Mang Isidro. Bulong ni Amihan, dahan-dahang isinara ang kanyang palad. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang madamay ka sa gulo na ito. Kapag natapos na ang lahat, ibabalik ko ang lahat ng nararapat sa iyo. Walang anuman, Ma'am Amihan. Utang ko sa tatay mo ang buhay ng aking pamilya noong nagkasakit ang aking asawa. Hinding-hindi ko kayo iiwan sa laban na ito. Sagot ng matanda na may halong takot ngunit buo ang loob. Ngunit bago pa man makasagot si Amihan, isang matalim na liwanag mula sa flashlight ang biglang tumama sa kanilang mga mukha. Ang liwanag ay nanggaling sa gilid ng madilim na hardin. Sino iyan? Isang matigas na boses ang sumunod sa liwanag. Si Nestor, ang personal na bodyguard at tapat na driver ni Dante, ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila babala ng panganib. Mang Isidro, anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Bawal ang mga tauhan ng kumpanya sa residential area ng mansyon pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Agad na itinago ni Amihan ang flash drive sa loob ng kanyang bulsa. Habang si Mang Isidro ay napaurong ang kanyang mukha, ay biglang nawalan ng kulay sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Nestor, may inaayos lang kami ni Ma'am Amihan tungkol sa mga lumang gamit sa bodega. Pilit na pagpapaliwanag ni Mang Isidro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Lumang gamit. Lumapit pa si Nestor, ang flashlight ay nakatutok ngayon sa mga kamay ni Mang Isidro. Iba ang nakita ko, Mang Isidro. May iniabot ka kay Ma'am Amihan. Ibigay mo sa akin ang bagay na iyon o tatawagan ko si Sir Dante ngayon din para sabihing may nagaganap na pagnanakaw dito. Humakbang si Amihan pakuan, hinarangan si Mang Isidro, gamit ang kanyang sariling katawan. Tinitigan niya si Nestor nang walang takot kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Nestor, ako ang nagpatawag kay Mang Isidro. Kung may problema ka sa akin mo sabihin, huwag sa matanda. Ngunit hindi na tinag si Nestor. Inilabas niya ang kanyang radyo at dahan-dahang itinaas ito, handang tawagin ang seguridad ng mansyon na maaaring magwakas sa lahat ng plano ni Amihan bago pa man ito magsimula. Ihagis mo ang mga basurang iyan sa labas na store at siguraduhin mong hindi na muling makatatapak ang maruming paa ng babaeng iyan sa lupang pagmamay-ari ng mga Lazaro. Ang utos na iyon ni Doña Remedios ay kasing lamig ng hanging dala ng dumarating na bagyo. Nakatayo ang matandang babae sa ilalim ng malawak na portiko ng mansyon protektado mula sa unti-unting lumalakas na patak ng ulan, habang si Dante ay nakatayo sa tabi niya, nakahalukip-kip at walang kahit kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa tabi nila si Leona ay may nakakalokong ngiti habang hawak ang isang maliit na basahan na tila badiring-diri siyang hawakan ito. Bago ito mangyari, dinala sila ni Nestor sa harap ni Dante sa sala. Walang kaabog-abog na inakusahan ni Dante si Amihan ng pang-espiya sa kumpanya. Agad na sinisante si Mang Isidro nang walang kahihiyang pagpipilian at si Amihan ay kinaladkad palabas ng bahay na siya mismo ang nagdisenyo ng bawat sulok. Isang malakas na tulak mula kay Nestor ang nagpabagsak kay Amihan. Sa basang semento ng kalsada sa labas ng malaking gate, nagawa sa itim na bakal. Kasunod nito, inihagis ni Leona ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang lumang damit.
Ang bag ay bumagsak sa putikan na basa agad ng tubig ulan ang mga lila at puting tela na dahan-dahang lumabas mula sa sirang zipper. Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng napakalakas tila mga libong maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Amihan. Ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang muka at ang kanyang manipis na blusa ay basang-basa na dahilan upang maramdaman niya ang malamig na papel ng kanyang ama na nakadikit sa kanyang dibdib, ang tanging bagay na hindi niya hinayaang makuha nila, kahit na hinalughog ni Dante ang kanyang mga gamit kanina. Ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya ay ligtas ding nakatago sa loob ng kanyang pinakailalim na kasuotan. Ayan ang bagay sa iyo, Amihan. Sigaw ni Leona mula sa loob ng gate bago ito dahan-dahang isinara ng mga gwardya. Diyan ka sa labas mag-rebranding ng sarili mo, amam ni Manisimon Tatahumata. Ang tunog ng mabigat na bakal na gate na nagsasara ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision ng Forbes Park. Isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng 20 taon ng kanyang katapatan. Tumingala si Amihan sa naglalakihang bintana ng mansyon. Maliwanag ang loob niyon, puno ng init at karangyaan, habang siya ay narito sa labas, nakaluhod sa putikan, walang pera, walang teleponong gumagana, dahil nabasa ng ulan at higit sa lahat, walang matatakbuhan sa gitna ng gabi. Ang kanyang nasunog na pulso ay nagsimulang mamaga dahil sa dumi ng tubig ulan, nagdadala ng matinding kirot na gumuhit hanggang sa kanyang leeg. Napayakap si Amihan sa kanyang sarili pinoprotektahan, ang mga huling alaala ng kanyang ama na nasa loob ng kanyang basang blusa. Ang kanyang mga luha ay sumama sa agos ng ulan sa kanyang mga pisngi, walang tunog ng pag-iyak, kundi ang tahimik na pagtangis ng isang kaluluwang inagawan ng lahat. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Amihan dahil sa matinding lamig. Ang dilim ng gabi sa labas ng Forbes Park ay tila walang katapusan. Wala siyang makitang kahit isang tao sa daan, at ang bawat bahay sa paligid ay nakasara ang mga pinto, walang pakialam sa isang babaeng naglalakad sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang gumapang si Amihan, patungo sa gilid ng kalsada sumandal sa puno ng isang malaking mahogany, habang ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim dahil sa pagod at lagnat. Sa gitna ng kanyang papahina, nang kamalayan isang matalim na liwanag, mula sa dalawang headlight ng isang sasakyan, ang dahan-dahang lumapit mula sa dulo ng madilim na kalsada. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang kinaroroonan, at ang pinto nito ay bumukas nagpapahintulot sa isang anino na lumabas hawak ang isang malaking payong. Diyos ko, Amihan, anong ginawa ng mga walang pusong iyon sa iyo? Bakit hinayaan nilang mabulok ka sa kalsada sa gitna ng ganitong unos? Ang boses na iyon, bagamat paos at nanginginig sa tanda, ay nagtataglay ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Amihan. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang nakita niya ay hindi ang marangyang kisam ng mansion sa Forbes Park, kundi ang mga lumang kisameng gawa sa kawayan at plywood ng isang maliit na bahay sa Rizal. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Leona ay napalitan ng bango ng mainit na arroz caldo na may kasamang luya at bawang. Nakahiga si Amihan sa isang maliit na katre na kabalot ng isang lumang kumot na kahit may ilang mantsa at kupas na ang kulay ay amoy araw at malinis. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Lola Belen, ang dating vunoy o yaya ni Dante, na umalis sa mansyon noong nakaraang buwan dahil hindi na masikmura ang pagtrato ng pamilya Lazaro kay Amihan. Ang kulubot na kamay ng matanda ay banayad na naglalagay ng basang bimpo sa noo ni Amihan upang pababain ang mataas nitong lagnat. Agad na hinawakan ni Amihan ang kanyang dibdib, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa takot. Ang mga papel ko, ang flash drive, huwag kang mag-alala anak, pagpapakalma ni Lola Belen, habang itinuturo ang maliit na lamesang kahoy sa tabi ng katre. Nandyan ang lahat. Pinatuyo ko ang mga papel ng tatay mo gamit ang plansa. Ligtas ang lahat ng iyan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi ng pagtitiis, ang mga luha ni Amihan ay tuluyang umagos. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng matinding ginhawa. Sa loob ng 20 taon, sa piling ng mga Lazaro, lagi niyang nararamdaman na kailangan niyang maging perpekto, kailangang maging malakas. Ngunit dito sa maliit na bahay ni Lola Belen, pinayagan siyang maging tao, maging isang babaeng nasasaktan at napapagod. Kainin mo muna ito, Amihan, sabi ng matanda, habang inilalapit ang mangkok ng mainit na lugaw. Kailangan mong magpalakas.
Narinig ko ang lahat mula kay Mang Isidro. Tumawag siya sa akin kagabi habang hinahanap ka namin sa gitna ng ulan. Napakawalang hiya ni Remedios. Nakalimutan niya na kung hindi dahil sa tatay mo matagal nang nakulong ang asawa niya dahil sa mga pekeng utang. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Lola Belen? Tanong ni Amihan habang dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw na nagdala ng init sa kanyang nangangatog na katawan. Ang pamilyang Lazaro Amihan ay nabubuhay sa pagnanakaw ng pawis ng iba, buntong hininga ng matanda. Ang tatay ni Dante bago namatay ay nagnakaw din ng mga lupain sa Cebu at si Remedios ang utak ng lahat. Nang mamatay ang asawa niya, ipinasa niya ang ugaling iyon kay Dante. At ngayon ginagawa nila ito sa iyo dahil alam nilang ikaw ang humahawak sa katotohanan. Tumingin si Amihan sa kanyang nakabalot na pulso. Ang sugat na gawa ng mainit na sabaw ni Leona ay dahan-dahang kumakalma dahil sa mga dahong ipinahid ni Lola Belen. Ang sakit ay nariyan pa rin ngunit ito ay nagbago na hindi na ito simbolo ng kanyang pagkatalo kundi ng kanyang muling pagkabuhay. May 3 araw ka pa, Amihan, bulong ni Lola Belen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala ngunit may kasamang tapang. Sa Sabado na ang kasal ni Dante at Leona sa Tagaytay. Balak nilang i-anunsyo ang rebranding ng resort doon sa harap ng lahat ng malalaking tao sa bansa. Ibinaba ni Amihan ang mangkok ng lugaw. Tumingin siya sa mga natuyong dokumento ng kanyang ama at sa itim na flash drive na nakapatong sa ibabaw nito. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagod ay dahan-dahang nagkaroon ng isang malamig at matatag na ekspresyon. Hindi ko hahayaang mangyari ang kasal na iyon ng payapa, Lola Belen. Sabi ni Amihan, ang kanyang tinig ay kasing pino ng kristal ngunit kasing talas ng obsidian. Darating ako sa Tagaytay at ibabalik ko sa kanila ang bawat patak ng ulan na ipinalunok nila sa akin. Isuot mo ito, Amihan. Ito ang puting terno na binili ng tatay mo para sa iyo bago siya nawala. Oras na para isuot mo ang iyong korona at harapin ang mga kumuha ng iyong kaharian. Inilabas ni Lola Belen ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang aparador. Sa loob niyon ay isang simpleng puting terno, isang kasuotang gawa sa dekalidad na pinya, walang marangyang borda, ngunit may taglay na pambihirang linis at sining. Nang haplusin ni Amihan ang tela, naramdaman niya ang magaspang ngunit banayad na hibla nito, tila bahawak niya ang mismong kamay ng kanyang yumaong ama. Humarap si Amihan sa maliit at may lamat na salamin sa dingding ng silid ni Lola Belen. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang balat na dati ay maputla at walang sigla dahil sa walang katapusang pagtatrabaho sa ilalim ng anino ni Dante, ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Nawala na ang panlalabo ng kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay ang malamig at matatag na titig ng isang babaeng dumaan sa apoy ng pagkakanulo at lumabas na mas matatag. Sa loob ng 20 taon, pinili niyang magsuot ng mga maluluwag at madidilim na damit upang hindi maagawan ng pansin si Dante, upang hindi magalit si Doña Remedios, na laging nagpapaalala sa kanya na siya ay isang promdi o simpleng babaeng galing sa probinsya ng Cebu. Ngayon, habang isinusuot niya ang puting damit, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng kanyang tunay na anyo. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto ng bahay at pumasok si Mang Isidro na may dalang isang makapal na brown envelope. Ma'am Amihan, bulong ng matanda habang inaayos ang kanyang salamin. Handa na ang lahat. Ang kopya ng mga dokumento ng bangko at ang patunay ng palsipikadong pirma ng iyong ama ay naipadala ko na sa Securities and Exchange Commission sa Manila. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang lihim na pagdating ng mga kinatawan ng Harrison Group sa Tagaytay bukas. Salamat, Mang Isidro, sagot ni Amihan habang inaayos ang kwelyo ng kanyang terno. Nais kong maranasan ni Dante ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa harap ng mismong mga tao na pilit niyang pinapahanga sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Nabalitaan ko rin po ang dugtong ni Mang Isidro na may halong kaba na nagbayad si Dante ng milyon-milyon sa mga mamamahayag para gawing pribado ang kasal. Ayaw niyang magkaroon ng anumang aberya sa harap ng mga dayuhang investor. Mas mabuti, isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Mas mataas ang pader na itinayo nila para protektahan ang kanilang kasinungalingan, mas malakas ang tunog ng pagbagsak nito kapag tinanggal natin ang pundasyon. Kinuha ni Lola Belen ang isang maliit na pilak na kwintas na may asul na hiyas, ang huling alaala ng ina ni Amihan, at dahan-dahang isinuot ito sa leeg ng babae.
Ang asul na hiyas ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya ng silid, tila isang patak ng luha na naging bato. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng marinig ang isang sunod-sunod at malakas na hampas sa pintong gawa sa plywood sa labas ng bahay. Ang tunog ay mabilis at walang galang nagpahiwatig ng pagdating ng mga taong hindi inaanyayahan. Napatigil si Mang Isidro habang si Lola Belen ay agad na humawak sa braso ni Amihan. Sino ang makakahanap sa kanila sa liblib na lugar na ito, sa gitna ng gabi? Sila na ba ang mga tauhan ni Dante na ipinadala upang bawiin ang mga ebidensya o isang bagong bagyo na nagbabadyang sumira sa kanilang huling pagkakataon? Utang ko sa iyo ang buhay ko, Tia Belen. Kaya sa gabing ito magbubulag-bulagan ako. Pero umalis na kayo rito ngayon din bago pa makarating ang ibang mga tauhan ni Dante. Ang boses ni Nestor ay nanginginig habang nakatayo siya. Sa pintuan basang-basa ang kanyang kapote at tumutulo ang tubig sa sahig na gawa sa kahoy. Hawak niya ang kanyang flashlight, ngunit sa halip na itutok ito kay Amihan, ibinaba niya ang liwanag sa kanyang sariling sapatos na puno ng putik. Si Nestor, ang bodyguard na nagtaboy kay Amihan sa Forbes Park, ay pamangkin pala ni Lola Belen, isang katotohanang nagligtas sa kanila sa gabing iyon. Hinawakan ni Lola Belen ang nanginginig na mga kamay ng kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, habang ipinapaalala rito ang mga araw na pinapakain niya ito noong ito ay ulila pa. Ang bigat ng utang na loob ay nanaig sa puso ng bodyguard kaysa sa utang niya sa pera ni Dante. Nakaredy na ang mga gwardiya sa Tagaytay Tia, abanay, tao, imatad. Babala ni Nestor habang binibigyan si Mang Isidro ng isang susi ng lumang kotse. Heto ang susi ng personal kong sasakyan, hindi iyan nakarehistro sa pamilya Lazaro kaya hindi nila kayo masusundan. Huwag kayong dadaan sa main highway, may mga tao si Dante doon. Matapos ang mabilis na pagtakas sa gitna ng gabi, ang malamig na klima at makapal na hamog ng Tagaytay ay sumalubong kay Amihan makalipas ang isang araw. Ang sikat na kapilya sa ibabaw ng burol na pagmamay-ari ng mga Lazaro ay napapalamutian ngayon ng mga mamahaling puting orkidya at mga gintong laso. Ang bawat sulok ay nagniningning sa karangyaan, nagpapakita ng yaman ng pamilyang handang magdiwang ng isang bagong simula sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Sa loob ng kapilya ang mga kilalang tao sa lipunan, mga mamamahayag, at ang mga kinatawan ng Harrison Group ay abala sa pakikipag-usap. Nakaupo si Doña Remedios sa unang hanay, suot ang isang kulay gintong lace gown. Ang kanyang mukha ay puno ng yabang habang binabati ang mga dayuhang investor. Sa kabilang banda, si Leona ay nakatayo malapit sa altar, suot ang 1 milyong halagang wedding gown na may mahabang belo. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, nakangiti ng buong tamis habang kumakaway sa mga kamera ng media. Para sa kanya ito ang araw ng kanyang formal na koronasyon bilang bagong reyna ng mga Lazaro. Umakyat si Dante sa entablado na may hawak na mikropono. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuyod at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kumpiyansa ng isang hari na nakakuha ng lahat ng kanyang ninanais. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga kagalang-galang na panauhin at mga kasosyo mula sa Singapore. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, puno ng awtoridad at karangyaan. Ngayong araw hindi lamang natin ipinagdiriwang ang aking kasal kay Leona. Ngayong araw formal ko ring iaanunsyo ang muling pagsilang ng ating imperyo. Mula ngayon, ang Lazaro Bay Hotels ay opisyal ng kikilalanin bilang Leona Bay Resorts, isang simbolo ng pag-ibig, bagong simula at tagumpay. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Leona ng napakatamis at humakbang patungo sa tabi ni Dante, handang hawakan ang kanyang kamay sa harap ng mga kumikislap na kamera. Ngunit ang palakpakan ng mga panauhin ay dahan-dahang naputol nang ang 2 malalaking pinto ng kapilya sa likod ay dahan-dahang bumukas. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay pumasok sa loob ng mainit na silid, nagdadala ng makapal na hamog na tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Sa gitna ng pintuan, nakatayo ang isang babaeng suot ang simpleng puting terno ng pinya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang kahit anong takot. Si Amihan Reyes Lazaro ay dumating na at ang buong kapilya ay biglang napuno ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang magaganap na rebranding, Dante.
Dahil sa batas at sa harap ng mga kasosyong pilit mong niloloko, ako pa rin ang humahawak sa kalahati ng pangalang balak mong ipamigay sa iyong bagong kasintahan. Ang bawat hakbang ni Amihan, sa ibabaw ng pulang carpet, ay sinundan ng mga kislap ng kamera, ng mga mamamahayag, na kanina pa naghahanap ng anggulo sa loob ng kapilya. Ang pulang carpet na inilaan para sa marangyang pagpasok ni Leona ay naging daan para sa tahimik na paghatol ni Amihan. Hawak niya ang isang itim na folder, yakap ito sa kanyang dibdib, na tila ba ito ang kanyang kalasaglaban sa mga taong nagnakaw ng kanyang dangal. Amihan, anong kabastusan ito? Ang sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya habang pinipilit nitong tumayo gamit ang kanyang gintong baston. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiyang nararamdaman sa harap ng mga kilalang panauhin. Mga gwardya, paalisin niyo ang baliw na babaeng iyan. Huwag ninyong hayaang sirain niya ang kasal ng anak ko. Ngunit walang sinumang gwardya ang lumapit. Si Nestor na nakatayo sa may likuran ay nanatiling walang kibo, nagkunwaring walang naririnig at pinigilan ang iba pang seguridad na makialam. Amihan, ano ba, umalis ka rito? Galit na bulong ni Dante habang ibinababa ang mikropono upang hindi marinig ng buong kapilya, ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay sapat na para maramdaman ng lahat ang kanyang takot. Huwag mong gawing katatawanan ang sarili mo sa harap ng mga dayuhang investor. Hindi ako ang nagiging katatawanan dito, Dante. Mahinahong sagot ni Amihan habang umaakyat sa entablado na katayo ng tuwid sa tapat ng asawa at ng hantin nito. Humarap si Amihan kay Mr. Harrison, ang pinuno ng mga investor mula sa Singapore na nakaupo sa unang hanay. Ang dayuhan ay seryosong nakatingin sa kanya, naramdaman ang pambihirang bigat ng sitwasyon. Mr. Harrison, panimula ni Amihan, gamit ang kanyang maayos at matatag na wikang Ingles. As the co-founder and legal guarantor of Lazaro Bay Hotels, I must formally advise you that the rebranding and the asset transfer you are about to sign today are completely invalid under Philippine law. Under Annex C of the 2017 Debt Restructuring Agreement, which your legal team drafted with me, any change in the corporate name, sale of assets, or expansion of franchising requires a joint signature. My signature is not on that document. What are you talking about, Dante? Mabilis na tumayo si Mr. Harrison, ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding pag-aalala. Tumingin siya sa kanyang mga kasamang abogado na agad na nagsimulang mag-usap at tumingin sa kanilang mga dalang tablet. Is this true? Is the joint signature clause still active? Mr. Harrison, please let me explain. Nanginginig ang boses ni Dante habang lumalapit sa dayuhan, habang ang pawis ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang noo. This is just a personal family matter. My ex-wife is just bitter because of our divorce. The company's legal status is completely under my control. It is not a family matter when it involves our 200 million peso investment, Mr. Lazaro, malamig na sagot ni Mr. Harrison. If this woman still holds the veto power under the 2017 agreement, we cannot and will not proceed with this partnership. We will freeze all funds immediately until this is legally cleared. Dante, ano ang ibig sabihin nito? Gumuho ang maarteng boses ni Leona. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot habang hawak ang kanyang mahabang belo na dahan-dahang nalaglag sa sahig. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ito. Ang pera natin, ang pangalan ko, ang Leona Bay Resorts. Paano na ang lahat ng iyon? Tumingin si Dante kay Amihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Amihan ang buong pagkatalo sa mga mata ng kanyang asawa. Ang emperador ng mga kasinungalingan ay napagtanto na ang kanyang trono ay gawa lamang sa buhangin at ang hanging dinala ng kanyang asawa ay sapat na para ito ay tuluyang gumuho. Hindi lang ang pangalan ng aking ama at ng resort ang ninakaw mo sa akin, Dante. Pati ang pondo na inilaan para sa sahod at bonus ng mga manggagawa sa Cebu kinuha mo para pambili ng penthouse na inihain mo sa paanan ng iyong kabit. Ang boses ni Amihan ay dinala ng mikropono sa bawat sulok ng kapilya, kasing linaw ng kristal at kasing bigat ng kulog. Sa likod niya ang malaking projector screen na dapat ay magpapakita ng kanilang pre-wedding video ni Leona sa Palawan ay biglang kumislap. Ngunit sa halip ng mga larawan ng kanilang kunwaring pag-ibig, ang lumabas sa screen ay ang mga kopya ng bank ledger na nagpapakita ng paglilipat ng 15 milyong piso
mula sa Cebu Expansion Fund patungo sa personal na account ni Leona Aguirre. Ang mga numero ang petsa at ang pangalan ng bangko sa Makati ay malinaw na nakasulat. Dahil sa liwanag ng projector ang mga dokumento ng kanilang pagnanakaw ay direktang nakatama sa katawan ni Leona na tila ba ang gintong halaga ng kanyang kasakiman ay permanenteng naisulat sa kanyang mamahaling wedding gown. Hindi totoo iyan. Patayin niyo ang projector. Patayin niyo, tili ni Leona. Habang sinusubukang harangan ang screen, gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang liwanag ay tumagos pa rin sa kanyang katawan. Nagpapakita ng kanyang buong kahihiyan sa harap ng mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng mga larawan. Ang mga flash ng camera ay tila kidlat na nagpaliwanag sa madilim nilang katotohanan. Napaurong si Dante, ang kanyang mga tuhod ay nanghina kaya napahawak siya sa gilid ng altar para lamang hindi mabuwal. Tiningnan niya si Amihan, ang kanyang bibig ay nakabukas ngunit walang tunog na lumalabas. Ang bawat pangarap niya na maging pinakahinarap na hari ng industriya ay naglalaho na parang usok sa harap ng mga investors na ngayon ay nakatayo na at nag-uusap ng may matinding galit. Kasinungalingan. Sumigaw si Doña Remedios habang iwinawagayway ang kanyang gintong baston patungo kay Amihan. Peking dokumento ang mga iyan. Sinisiraan mo lang ang aking anak dahil itinapon ka na niya. Dante is the only genius behind Lazaro Bay. Peke po ba, Doña Remedios? Hinarap sila ni Amihan, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng takot. Iyan ang ledger na pinirmahan mismo ni Dante, na pinatotohanan ng ating matapat na accountant na si Mang Isidro. Ang mga dokumentong yan ay nasa kamay na ngayon ng Securities and Exchange Commission. Bukas ng umaga ang buong bansa ay malalaman kung paano nyo ninakawan ang sarili ninyong mga manggagawa para lamang suportahan ang karangyaan ng babaeng ito. Ang puti ko po, ang mga bulong-bulungan sa loob ng kapilya ay naging parang isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang ilang mga kamag-anak ng mga Lazaro na dumalo para makisawsaw sa yaman ay unti-unti nang umaalis sa kanilang mga upuan, natatakot na madamay sa kahihiyan. Lalong naging mabilis ang paghinga ni Doña Remedios. Ang kanyang kamay na may suot na mamahaling singsing ay dahan-dahang napunta sa kanyang dibdib, pinipiga ang tela ng kanyang kulay gintong gown. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay biglang naging maputla at ang kanyang mga labi ay nanginig habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Mama, anong nangyayari sa iyo? Natatarantang sigaw ni Dante nang makita ang kanyang ina na dahan-dahang nauupo pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang gintong baston ay nakawala sa kanyang hawak at lumikha ng isang matalim na tunog habang gumugulong pababa sa mga hagdan ng altar. Hindi mo lang ninakawan ng aking ama ng kanyang lupain, Dante. Ninakawan mo siya ng huling hininga ng kapayapaan bago siya tuluyang pumanaw sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ni Amihan ay tila isang hatol na tuluyang nagpabagsak sa natitirang lakas ni Dante. Sa paligid ng altar, ang kapilya ay naging isang eksena ng matinding kaguluhan. Ang mga paramedic na tinawag ay nagmamadaling pumasok upang lapatan ng lunas si Doña Remedios, na ngayon ay bahagya na lamang nakadilat at mabilis ang paghinga sa kanyang upuan. Si Leona naman ay umiiyak ng malakas, ang kanyang makapal na maskara ay kumalat na sa kanyang mga pisngi, nagmumukhang marumi sa gitna ng kanyang mamahaling kasuotan. Ngunit sa gitna ng ingay at kaguluhan, ang pansin ng lahat ay dahan-dahang naagaw ng pagpasok ng ilang unipormadong pulis sa pamumuno ni Kapitan Alcantara. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay tumagos sa mga makukulay na bintanang salamin ng kapilya, nagdadala ng isang malamig at seryosong kapaligiran. Dante Lazaros, ang boses ni Kapitan Alcantara, ay matatag habang naglalakad patungo sa altar, hawak ang isang opisyal na papel. May hawak kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa mga kasong qualified theft, corporate fraud, at falsification of public documents na isinampa ng Securities and Exchange Commission at ng Pamilya Reyes. Ano, hindi maaari ito? Sumigaw si Dante, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtanggi habang pilit na umaatras patungo sa gilid ng altar. Kasal ko ngayon, may ari-arian ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastusin ang pamilya ko? Ang babaeng iyan ba? Itinuro niya si Amihan gamit ang nanginginig niyang daliri. Hindi ako ang nagdala sa kanila rito, Dante.
Mahinahong sagot ni Amihan habang hinahawakan ang pilak na kwintas ng kanyang ina sa kanyang leeg. Ang sarili mong kasakiman ang mga peking pirma na ginawa mo sa titulo ng aking ama at ang batas ang nagdala sa kanila sa tapat ng altar na ito. Wala akong kinalaman dyan. Biglang sumigaw si Leona habang mabilis na lumalayo kay Dante na tila ba may nakakahawang sakit ito. Kapitan, wala akong alam sa mga transaksyong iyan. Si Dante ang nagbigay sa akin ng pera. Hindi ko alam na galing iyon sa kumpanya. Biktima lang din ako rito. Tumingin si Dante kay Leona, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit ng pagkakanulo ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Ang babaeng nangako sa kanya ng walang katapusang pag-ibig ay handa pala siyang itapon sa unang pagkakataon na dumating ang unos. Lumapit ang mga pulis kay Dante. Ang malamig na bakal ng posas ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kapilya habang dahan-dahang inilalagay ito sa mga kamay ng dating hari ng Lazaro Bay. Nang maramdaman ang bigat ng bakal sa kanyang mga pulso, tumingin si Dante kay Amihan. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang kahabag-habag na pagmamakaawa. Amihan, pakiusap, tulungan mo ako. Bulong ni Dante. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umagos habang pilit na humahakbang patungo sa asawa. Mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako pero mahal pa rin kita, Amihan. Para sa 20 taon nating pagsasama, huwag mo akong iwan ng ganito. Sa kanyang pagmamadaling lumayo at umiwas sa mga pulis na tapakan ni Leona, ang sarili niyang mahabang belo. Isang matalim na tunog ng napunit na tela, ang narinig buga siya, tuluyang nawalan ng balanse, at bumagsak ng pasubasob sa malamig na sahig, nagawa sa marmol habang si Dante ay patuloy na sumisigaw ng pangalan ni Amihan. Sa gitna ng kanyang pagkaladkad, palabas ng kapilya. Wala nang natira sa iyo, Leona. Kahit ang singsing na suot mo sa iyong daliri, ay kailangang ibalik sa tunay na nagmamay-ari nito. Ang tinig ni Amihan ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan habang nakatayo siya sa tapat ni Leona na nakaupo pa rin sa malamig na marmol ng kapilya. Ang tiara ni Leona ay tabingi na ang kanyang mamahaling belo ay punit at marumi dahil sa alak at putik na kumalat sa sahig. Tiningnan niya si Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na may kasamang matinding inggit at takot. Hawak ni Leona ang kanyang daliri kung saan nakasuot ang gintong singsing na may hiyas ang heirloom or pamana ng pamilya Lazaro na ibinigay sa kanya ni Doña Remedios bilang regalo sa kasal. Ngunit para kay Amihan, ang singsing na iyon ay wala ng halaga. Ito ay isang piraso lamang ng malamig na metal na sumisimbolo sa kanyang 20 taon ng pagtitiis sa isang huwad na pag-ibig. Napakasama mo, Amihan. Tili ni Leona, ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na tumatayo, ngunit muling nadulas dahil sa haba ng kanyang gown. Sinira mo ang buhay ko. Akala mo ba ay magiging masaya ka? Dante will never look at you again. Wala kang mapapala rito. Hindi ko kailangan ang tingin ng isang lalaking nasa likod ng rehas, Leona. Mahinahong sagot ni Amihan. Ang kanyang likod ay nananatiling tumpak at tuwid. At hindi ko sinira ang buhay mo. Ikaw ang pumasok sa isang tahanan na alam mong may nakatira na nagnakaw ka ng mga bagay na hindi sa iyo at ngayon ay nagrereklamo ka ng gumuho ang pader nito sa ibabaw mo. Lumapit si Mr. Harrison kay Amihan, formal na yumuko bilang tanda ng paggalang. Miss Amihan, labis kaming humihingi ng paumanhin sa nangyari. Handa ang Harrison Group na kanselahin ang lahat ng kontrata sa ilalim ng pangalang Dante at Doña Remedios. Nice naming makipagtulungan ng direkta sa iyo para sa resort sa Cebu. Salamat, Mr. Harrison. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan habang tinitingnan ang dayuhang kasosyo. Ngunit ang lupang iyon ay hindi na muling tatawaging Lazaro Bay. Simula sa araw na ito ay muling rerehistro sa ilalim ng pangalang Amihan's Haven, isang lugar kung saan ang bawat manggagawa ay pahahalagahan at walang sinumang sakripisyo ang babaliwalain. Tinalikuran ni Amihan sina Leona at Doña Remedios na ngayon ay isinasakay na ng mga paramedic sa ambulansya. Humakbang siya palabas ng kapilya, pinaliligiran ng mga mamamahayag na patuloy na nagtatanong, ngunit pinili niyang manahimik. Ang kanyang pananahimik ay ang kanyang pinakamalakas na pahayag. Paglabas niya sa malamig na hangin ng Tagaytay, ang makapal na hamog ay dahan-dahang napawi, nagpapahintulot sa sikat ng araw na tumama sa kanyang puting terno. Naramdaman niya ang magaan na pakiramdam ng kalayaan sa kanyang dibdib
Tila ba ang 20 taon ng kadiliman ay tuluyan nang natapos sa gabing iyon. Ngunit bago pa man siya makarating sa sasakyan ni Nestor, na naghihintay sa kanya nagmamadaling tumakbo, si Mang Isidro patungo sa kanya may hawak na isang sulat na may tatak ng bangko. Ma'am Amihan, hinggal na bulong ni Mang Isidro, ang kanyang muka ay puno ng bagong kaba. Kagabi bago maaresto si Dante, nagawa niyang pirmahan ang isang emergency freeze order sa lahat ng joint account ninyo sa Cebu. Kung hindi natin ito maayos sa loob ng 24 na oras, pati ang pondo ng Amihan's Haven at ang pampasweldo sa mga katulong at manggagawa ay tuluyang mailok ng bangko. Napatigil si Amihan, ang kanyang kamay ay napahawak ng mahigpit sa pinto ng kotse habang tinitingnan ang sulat mula sa bangko. Ang huling sipa ng isang naghihingalong asno ay nagbabadyang sumira sa kanyang unang araw ng kalayaan. Ito ang lupain ng aking ama at walang sinumang Lazaro ang may karapatang ikulong ang perang nakalaan para sa mga taong nagtuyo ng kanilang pawis para itayo ito. Ang boses ni Amihan ay sumabay sa ihip ng hanging galing sa dagat ng Cebu. Nakatayo siya sa pampang kung saan ang pinong puting buhangin ay hinahaplos ng maliliit na alon. Ang pagbabalik niya sa Cebu ay hindi lamang pagtakas mula sa gulo ng Manila, kundi isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Dito sa tabi ng karagatan, naramdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong ama, tila ba sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang huling laban. Sa malapit ang mga manggagawa ng resort, mga driver, katulong hardinero at tagapagluto ay nakatayo sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan na nila ang nangyari sa Tagaytay at ang pagkakakulong ni Dante. Natatakot silang mawala ng trabaho at hindi makuha ang kanilang mga sahod na matagal na nilang inaasahan para sa kanilang mga pamilya. Hawak ni Amihan ang freeze order document habang naglalakad patungo sa opisina ng lokal na bangko sa lungsod. Sa loob ng VIP room, ang manager ng bangko ay pilit na umiiwas sa kanyang tingin, halatang natatakot sa malaking pangalan ng mga Lazaro. Mrs. Lazaro, pasensya na po talaga. Ang boses ng manager ay puno ng pag-aalangan habang inaayos ang kanyang mga papel. High-risk account po ito ngayon dahil sa ongoing investigation kay Sir Dante. Hindi namin pwedeng i-release ang pondo o i-bypass ang freeze order nang walang desisyon mula sa buong board of directors ng Lazaro Bay. Ngunit ang perang iyan ay hindi kay Dante, manager. Mariing paliwanag ni Amihan, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Yan ang pondo para sa sahod ng mga ordinaryong manggagawa na walang kinalaman sa mga kasalanan ng asawa ko. Isang araw na lang at mawawalan na sila ng makakain. Bago pa man makasagot ang manager, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Isang matangkad at pormal na lalaki ang pumasok. Si Rafael Harrison, ang anak at opisyal na kinatawan ng Harrison Group mula sa Singapore, ay naglakad ng may kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bagong uri ng awtoridad sa loob ng silid. Actually, manager, mayroon kaming board resolution, panimula ni Rafael gamit ang kanyang malalim at kalmadong boses. Iniabot niya ang isang makapal na folder na may gintong selyo sa manager ng bangko. As the majority loan provider and financial partner of Lazaro Bay, the Harrison Group has just executed a debt-to-equity swap. We have officially removed Dante Lazaro from his position as president, and we have appointed Ms. Amihan Reyes as the sole trustee and chairperson of the newly structured Amihan's Haven. Nalaglag ang panulat ng manager ng bangko habang mabilis na binabasa ang dokumento. Ang pirma ng mga banyagang investor at ang tatak ng Securities and Exchange Commission ay hindi maikakaila. Sa isang saglit, ang kapangyarihang ginamit ni Dante para ipitin si Amihan ay tuluyang nawalan ng bentahe. Ma'am Amihan, pasensya na po. Mabilis na tumayo ang manager ng bangko at yumuko bilang tanda ng paggalang. I-unfreeze na po natin ang pondo ngayon din. Handa na pong i-transfer ang pera sa payroll ng mga manggagawa. Pagbalik ni Amihan sa resort, siya mismo ang nag-abot ng mga sobre ng sahod sa bawat manggagawa. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ng mga matatandang katulong at ang mga ngiti ng mga driver ay naging pinakamagandang regalo na natanggap niya sa kanyang buong buhay. Ito ang tunay na tagumpay, hindi ang pagpapabagsak sa kaaway, kundi ang kakayahang protektahan ang mga taong tapat sa kanya. Habang lumulubog ang araw sa Cebu, nakatayo si Amihan sa balkonahe ng resort. Hawak ang isang baso ng malamig na juice ng mangga. Lumapit sa kanya si Rafael at sumandal sa tabi ng rehas
Binabati siya ng isang tahimik na ngiti. You did it, amihan ko, sabi ni Rafael habang nakatingin sa malawak na karagatan. But the battle isn't fully over. Nabalitaan ko mula sa Manila na si Doña Remedios ay gagamitin ang kanyang sakit para makakuha ng bail si Dante. Gagawin nila ang lahat para makalabas ng kulungan. Amihan, parang awa mo na bawiin mo ang kaso. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin sa impyernong ito. Hindi ko na kaya rito, amihan. Ang boses ni Dante ay gumuho sa pamamagitan ng maliit na telepono sa visitation room ng Manila City Jail. Nakaupo siya sa kabila ng makapal na salamin, suot ang kulay dilaw na damit ng mga bilanggo. Ang kanyang mukha na dating makinis at palaging nakangiti sa mga camera ng media ngayon ay lubog na ang mga pisngi, may mga pasa sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang maayos na buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga kamay na may suot na posas ay nanginginig habang hawak ang maruming hawakan ng telepono. Sa kabilang panig ng salamin nakaupo si amihan na suot ang isang simpleng asul na damit. Walang kahit anong palamuti sa kanyang katawan maliban sa pilak na kwintas ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila ba ang lalaking nagmamakaawa sa kanyang harap ay isang estranghero na ngayon lamang niya nakilala. Huli na ang lahat para sa mga luhang iyan, Dante. Mahinahong sagot ni amihan ang kanyang boses ay walang kahit anong galit kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. At huwag mong isisi sa iyong ina o kay Leona ang mga desisyong ginawa ng sarili mong mga kamay. Ikaw ang pumili na magsinungaling, ikaw ang pumili na magnakaw, at ikaw ang pumili na itapon ako sa kalsada sa gitna ng ulan. Nabulag lang ako, amihan, patawarin mo ako. Umiiyak na pagsisisi ni Dante, habang idinidikit ang kanyang nanginginig na palad sa salamin, pilit na inaabot ang asawa. Akala ko ay mas madali ang buhay kasama si Leona, ngunit iniwan niya ako. Kinuha ng bangko ang penthouse at ngayon ay tumakas na siya sa probinsya para iwasan ang mga kaso. At si Maria ay may paralysis na ngayon, walang gustong mag-alaga sa kanya sa ospital. Amihan, pakiusapan mo ang mga investor. Alam kong mahal mo pa ako. Tumingin si amihan kay Dante ng may malalim na habag. Hindi habag ng isang asawang gustong bumalik, kundi habag ng isang tao sa isang nalunod na kaluluwa. Alam ni amihan ang nangyari kay Doña Remedios. Ang matandang babae na dating nagmamayabang ng kanyang gintong baston at tinawag siyang baog at walang silbi, ay iniwan na ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta lipunan nang magsimula ang eskandalo. Ngayon si Doña Remedios ay nakahiga sa isang tahimik na silid ng pampublikong ospital silid, na ang bayad ay dahan-dahang tinutustusan ng charity fund na binuo ni amihan para sa mga inabandunang matatanda. Ito ang pinakamatamis na batas ng karma. Ang buhay ng matandang mapangapi ay nakasalalay ngayon sa kabutihan ng babaeng kanyang itinaboy. Dante, tubulong ni amihan, dahan-dahang ibinababa ang telepono. Pinatatawad na kita. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil nais ko nang palayain ang aking sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kawalan ng parusa. Harapin mo ang batas. Amihan, huwag pakiusap, amihan. Ang sigaw ni Dante ay bahagya na lamang narinig ng ibaba ni amihan ang hawakan ng telepono. Tumayo si amihan, inayos ang kanyang damit, at naglakad palabas ng visitation room nang hindi lumingon kahit isang beses. Ang bawat hakbang niya palayo sa madilim na pasilyo ng kulungan ay parang pagtanggal ng mabibigat na kadena na nagpabigat sa kanyang buhay sa loob ng 20 taon. Paglabas niya sa gate ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw ng Manila. Nakatayo si Rafael Harrison malapit sa kanyang kotse. Nakabukas ang pinto nito. Para sa kanya may dalang isang maliit na bouquet ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na may bango ng kanyang sariling tahanan. Are you ready, amihan? Tanong ni Rafael nang may malambing at respetadong tingin. May huling board meeting pa tayo sa Makati para formal nang ilipat ang pamamahala ng Amihan's Haven sa kooperatiba ng mga kababaihan. Tumango si amihan at sumakay sa kotse, ngunit bago pa man nila maisara ang pinto, isang kotse ng media ang biglang huminto sa tapat nila at isang reporter ang nagmamadaling bumaba na may dalang balita tungkol sa isang huling mosyon na inihain ng abogado ni Leona na maaring magbago sa takbo ng kaso bukas. Tapos na ang panahon ng pagtatago at pagtakas, Leona. Ang batas na pilit mong nilansi ay siya ring hahatol sa iyo sa harap ng buong bansa. Ang bulong na iyon ni amihan ay sumabay sa ihip ng hangin habang nakatayo siya.
sa gitna ng bagong bihis na lobby ng Amihan's Haven sa Cebu. Ang ulat ng reporter kanina sa Manila ay hindi nagdulot ng pangamba sa kanya. Ang huling mosyon ng abogado ni Leona na nagpapanggap na biktima lamang siya ng panloloko ni Dante ay tuluyang ibinasura ng korte. Sa tulong ng mga resibo at dokumentong itinabi ni Mang Isidro, napatunayan na si Leona ay may direktang partisipasyon sa paggastos ng ninakaw na pondo. Nahuli siya ng mga pulis sa isang maliit na daungan sa Samar habang nagtatangkang tumakas patungo sa malayong isla. Wala nang anino ng nakaraan ang natira sa buhay ni Amihan. Tiningnan niya ang buong paligid ng resort. Ang dating madilim at mabigat na gintong dekorasyon na pinili ni Doña Remedios para sa Lazaro Bay ay pinalitan na ng malilinis na kahoy, malalawak na bintanang nagpapahintulot sa sikat ng araw at mga katutubong habi na gawa mismo ng mga kababaihan sa kooperatiba. Ito ay hindi lamang naging isang hotel, ito ay naging isang kanlungan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa pangunahing dingding ng lobby kung saan nakasulat ang isang gintong marker. Iniaalay sa bawat babaeng gumawa sa dilim upang magsilbing liwanag ng iba. Hinaplos niya ang mga titik at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang sugat sa pulso ang pilat mula sa mainit na sabaw ni Leona ay hindi na masakit. Ito ay naging isang paalala na siya ay lumaban at nagtagumpay. Napakaganda ng lugar na ito, Amihan. Ang boses ni Rafael ay nanggaling sa likod nagdadala ng pamilyar na kalmado. Nakasuot siya ng simpleng puting linen shirt, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ng may malalim na paghanga at respeto. Ang unang batch ng mga kababaihan mula sa kooperatiba ay nakatapos na sa kanilang pagsasanay ngayon. Handa na silang magtrabaho bilang mga opisyal na empleyado at may-ari ng resort na ito. Salamat sa iyo, Rafael. Lumingon si Amihan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Kung hindi dahil sa suporta mo at ng Harrison Group, baka nanatili akong nakakulong sa takot. I only gave you the key, Amihan, seryosong sagot ni Rafael, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya ang distansya ng kanilang mga katawan, ay sapat na upang maramdaman ang init ng bawat isa. Pero ikaw ang nagbukas ng pinto at naglakad palabas. You rebuilt this empire using your own strength. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, tila nag-aalinlangan sa simula, bago dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Amihan. Ang hawak na iyon ay banayad, walang pagmamadali, puno ng respeto at isang tahimik na pangako ng isang bukas na magkasama silang haharapin. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nagmamay-ari tulad ng kay Dante. Ito ay pag-ibig na nagpapalaya. Tumingin si Amihan sa malawak na karagatan ng Cebu habang ang langit ay napupuno ng kulay rosas at lilang liwanag ng dapit hapon. Naramdaman niya ang banayad na pagpisil ng kamay ni Rafael sa kanyang mga daliri. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya ang anino ng sinumang lalaki. Siya ay si Amihan, ang hanging nagdala ng bagyo upang linisin ang kanyang daan, at ngayon ay ang hanging nagdadala ng kapayapaan sa kanyang sariling dalampasigan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila ba mga alon sa baybay ng Cebu na dumarating at umaalis, binubura ang mga bakas ng nakaraang bagyo upang ihanda ang pampang para sa isang bagong simula. Nakatayo si Amihan sa ilalim ng malawak na lilim ng puno ng talisay sa tabing dagat. Ang simoy ng hangin ay may kasamang bango ng asin at sariwang dahon ng niyog. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang huling sulat na nanggaling sa Manila City Jail, isang sulat mula kay Dante na humihingi ng tawad sa huling pagkakataon, nagtatanong kung may pag-asa pa bang muli silang magkasama kapag natapos na ang kanyang parusa. Dahan-dahang tinupi ni Amihan ang papel. Hindi siya naramdaman ng galit o kahit anong pait sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad sa wakas ay naunawaan niya ay hindi nangangahulugang ibabalik mo sa iyong buhay ang mga taong sumira sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggal ng kapangyarihan ng nakaraan na saktan ka pa sa kasalukuyan. Pinatawad na niya si Dante, ngunit ang kanyang buhay ngayon ay pagmamay-ari na ng kanyang sarili, hindi na ng isang lalaking naging dahilan ng kanyang pagluha. Nahanap na rin ni Amihan ang kanyang tunay na kapayapaan. Ang Amihan's Haven ay naging higit pa sa isang sikat na resort. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang isang babaeng itinuring na walang halaga
ay may kakayahang magtayo ng isang kanlungan para sa iba. Ang bawat katulong na dating nakayuko ang bawat ina na inabandona ng asawa ay naglalakad ngayon sa loob ng resort nang may nakataas na noo, may sariling sahod at may natatanging dangal bilang mga may-ari ng kooperatiba. Sa kanyang personal na pag-unawa, napagtanto ni Amihan ang pinakamahalagang aral na nais niyang iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Huwag mong hahayaan na ang halaga mo bilang tao ay diktahan ng isang singsing sa iyong daliri, ng pangalan ng iyong asawa o ng opinyon ng ibang tao. Ang tunay na pundasyon ng iyong buhay ay ikaw ang nagtatayo, at kapag binuo mo ito mula sa katapatan at pagmamahal sa sarili, walang sinumang unos ang makakagiba nito. Amihan siyang boses ni Rafael ay malambing na sumabay sa tunog ng maliliit na alon. Lumapit siya, dala ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga bagong plano para sa pagpapatayo ng isang paaralan para sa mga anak ng mga manggagawa. Handa na ang lahat para sa hapunan kasama ang mga nanay ng kooperatiba. Ikaw na lang ang hinihintay nila. Salamat, Rafael. Muling ngumiti si Amihan. Ang kanyang mga mata ay sumalamin sa kagandahan ng langit na ngayon ay puno ng kulay ginto at rosas. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay, nagdadala ng isang banayad na init na nagpahiwatig ng isang pag-ibig na tahimik, hindi nagmamadali at puno ng respeto. Sabay silang naglakad patungo sa maliwanag na lobby ng resort. Iniwan ang malawak na karagatan na patuloy na umaawit ng kwento ng isang babaeng dumaan sa unos, ngunit lumabas bilang reyna ng mga alon.